Marcos must go. Bongbong Marcos must resign. The verdict is very clear, crystal clear. Marcos is guilty of corruption. Marcos is guilty of plunder. Marcos is guilty of incompetence. No? Malinaw po iyan. Yusek, during the holidays, hindi po tayo nakapag-briefing. So I think this is a good time to raise this question dahil nasa isip pa po siguro ng mga kababayan natin. Early December, nagbitaw po ang Pangulo ng statement very confidently na may mga mananagot at mga walang Merry Christmas sa mga kurakot. Lumipas po ang Pasko, ang nakakulong si Sara Diskaya. Ano ho ang tugon ng Pangulo dito na hindi ho yata nangyari yung kanyang ipinangako, may mga walang Merry Christmas? Ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang pangalan. Pero tandaan natin, sa higit na 4 na buwan, may mga nakulong, may mga warrants of arrest na na-issue, may mga nagtago, mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, rather restitution, isinusole ang karamihan sa kanilang mga kickbacks na hindi naganap, never nangyari sa anumang administrasyon. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos nangyayari ang mga ito. Tama ka dyan. May tama ka dyan, Yosik Ber. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Mangda ko po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa wakas, tumama din nga po itong si Atty. Claire Castro, mga kababayan. Dahil po sa sinabi niya na ngayon lang di umano nangyari yung mga nagbabalik ng pera na galing nga po sa mga maanumalyang proyekto. Tama naman yung sinabi niya dahil ngayon lang nangyari na ganito kagarapal yung mga kurakot na opisyal sa pamamahala lang ng kanyang amo na si Marcos Jr. Kaya tama naman yung sinabi niya na ngayon lang talaga nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas yung mga nagsosoli ng ganyang kalalaking pera. Kasi nga naman, ngayon lang naman talaga naganap yung mga ganyang kalaking nakawan. Kaya saludo tayo sa naging pahayag na ito na itong si Auntie Claire. At ito nga mga kababayan ay mapapanood din natin itong naging pahayag na itong si Atty. Vic Rodriguez. Kaugnay pa rin po yan sa pamumuno nga po nitong si Pangulong Marcos mga kababayan dahil nga sa mga nagdaang survey mga kababayan ay talaga namang negative ang trust rating nitong si Pangulong Marcos at talagang sinasabi na ng tao na talagang hindi na sila masaya sa pamumuno nitong si Pangulong Marcos mga kababayan. At yun na nga mga kababayan, tumako na nga po tayo sa naging pahayag nitong si Atty. Vic Rodriguez. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin. Yan, this afternoon, ang ating pong pamagat, the verdict, BBM must go. Grabe na po yung pagkulo ng frustration, may boiling frustration. Hindi po ito bunsod lamang ng illegal, unconstitutional, invalid at unlawful 2025 national budget. Malalim na po ito. Now going into his 4th year bilang Pangulo ng ating bansa, higit pong kumukulo ang galit, kumukulo po yung frustration, kumukulo po yung disappointment, kumukulo po yung puot na nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil talagang ayaw na ho hindi na pumapayag ang ating mga katulad ko na kasama natin sa tunay na oposisyon, yung mga leaders ng iba't ibang grupo, yung mga ordinaryong manggagawa. Ang dami ko nakausap over the weekend, over the long Christmas break, hindi na po kayo, alam ko, yung mga marami pa, mag-mensahe po kayo. Yung mga ayaw na hindi na po makontento ang Pilipino na yung gusto lang marinig. Hindi na nakita natin yung tindi ng suppression nung nakaraang 19 Congress all the way hanggang last year. Diba?
Yun ang ginawa niya kay Tatay Digong. Huwag po natin kakalimutan yun na bagamat marami sa atin ay nakapagpasko, nakapagbagong taon, nakapag-reunion. Sama si nanay, si tatay, si lola, si lolo. Huwag po natin kalilimutan. Meron tayong kapwa Pilipino. Yung leader natin, leader ng mamamayang Pilipino. Yung sinuong po, yung drug lords, yung drug syndicates. Yung sinuog po, yung crime lords, yung crime syndicates. Yung hinarap po, yung mga oligarko, yung mga political elites, yung mga vested foreign interests. Pinagtanggol po tayo ni Tatay Digong. Ano pong ginawa ng Marcos Jr. administration, ni Bongbong Marcos mismo? Una, tinanggi niya na walang jurisdiksyon ng ICC. Bandang huli, inaamin niya, meron siyang kamay. In fact, siya ang leader, siya ang mastermind ng pagkakanulo kay Tatay Digong. And I feel for the family, I know them, kaibigan ho natin sila, rinirespeto natin sila. In the midst of the celebration ng Pasko at New Year, huwag natin kakalimutan, meron pong naiiwang Pilipino dahil sa pagkakanulo ng Marcos Jr. administration. Itong tinatawag nating pambansang bangungot, nandiyan pa rin ho, nakapiit, walang kaso, walang ebidensya, walang complainant, katang-isip lamang si Tatay Digong. Patuloy po yung ating panawagan, yung ating advokasya, patuloy po ninyo yung inyong panalangin sa kanyang kalusugan, sa kanyang kaligtasan, at sa kanyang sana ay pagpapauwi sa lalong madaling panahon. No? So ito po yung nagiging resulta ng kabi-kabilang survey. Ang naging hatol po ng mamamayang Pilipino base sa dalawang survey, SWS -3. Yung meron pa hong isang naunang survey. In fact, yung naunang survey, wala lang po silang net rating. Pero pag tiningnan po ninyo yung summary nung approval niya at saka nung kanyang rejection, -26 po siya. Tinitingnan ko lang po yung notes ko kung ano yung pangalan ng survey firm na yan. Kanya-kanya po kasi yung pagpapaliwanag doon, ano raw po yung net rating ni Bongbong Marcos. Ano, ang net rating niya roon, doon sa WR survey, I think yun po yung pangalan ng survey firm, baka may nakakaalam dyan. Yung naunang survey bago yung SWS, bagamat wala pong net rating roon, nakalagay na doon ang rejection sa kanya, ang kanya pong net rating, pag in-appreciate mo yung approval, i-menos mo yung disapproval, that early -23 or 26% na ho si BBM. No? At ito po ay kinumpirma ng isa pang survey, yung SWS. Ang kanyang net rating, -3. Nung siya ay tinanong, ang sabi niya, hindi raw basihan, ang iisang survey lang, kinakailangan antayin. Nung lumabas, yung Pulse Asia, ang kanyang net rating na for trusts, yung tiwala po ng mamamayang Pilipino, ay -15 ang kanyang net rating pagdating po sa tiwala. Yung trust, mahalaga po yun eh. Bakit mahalaga na -15 na lang ang kanyang, na -15 yung kanyang trust rating? Tatandaan po nyo, not long ago, ang kanya pong mandato ay 31 milyon mahigit ang bumoto sa kanya bilang Pangulo. Ibig sabihin, napakalaking mandato. Huwag din natin kalilimutan na higit pong malaking mandato na ibinigay ng mamamayang Pilipino kay Vice President Inday. 32 million mahigit yung kay Vice President Inday. Ano po yung significance ng 31 million niya not too long ago? This was May of 2022. Ngayon po, mag-aapat na taon pa lamang, -15 ang nagtitiwala sa kanya. Ibig sabihin wala na. May utang pa siya. May utang pa siya. Hindi po zero rating, -15, may utang ka pa. At ang kanya pong performance rating, -14. Kanya kung inyo pong i-analyze ng malalim, ang ibig pong sabihin, the implication and the ramification
The implication of this negative 15 trust rating and negative 14 performance rating, ang verdict o ang hatol dapat nang lisanin ni Bongbong Marcos ang Panguluhan. Malinaw po iyan. Yan na ang tinig ng mamamayang Pilipino. Nalusaw na po ang anumang mandato o tiwalang ipinahiram sa kanya ng taong bayan. Alam mo ninyo, dyan po ako ingat na ingat noon when I was handling yung kanyang kampanya. Hindi ba maganda, simula mababa, balit dahan-dahan tumataas. Every day, I am worried na baka may isyong malaki na hindi ma-handle, sasadsad yung kanyang rating. But I take pride in saying none of this kind happened during my watch. Ngayon mo kasi, panay propaganda na lang ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Nagtiwala ang mamamayang Pilipino sa kanya, hoping that yung matagal na nating pinag-uusapan na yung redemption. Diba yung redemption, that he will make good his commitment made during the campaign na ibabangon tayong muli. Wala pong bumangon, nalugmok po tayong lahat. Ano pong prueba? Yung survey. Pati po yung pinakakanyang inaalagaan, kuno, binubusog sa pera, binubusog sa ayuda, sa AKAP, sa AIX, pati yung tupad po institutionalized na po yung maganda po yun eh. Yung tupad program ng DOLE, maganda po yun eh. Subalit, sinalaula po ng pambansang bangungot administration ni Bongbong Marcos. Ginamit ko pambili ng boto, pamumulitika, at talagang political patronage. Kaya po, merong higit na lumalalim or deepening resistance and defiance dito sa malalang kurakutan, korupsyon, na pagnanakaw ng pondo na nagaganap. There is now, and there is no denying, the challenge is now out there. There is an open challenge to the incompetent and corrupt administration of BBM. Open na po, lantara na yung mga nagcha-challenge at nananawagan na Marcos resign. Yung mga maliliit na tinig, yung mga dati ay nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin. Tatakot, bulong lamang, sama niyo po kami dyan, pero alam naman ninyo, naghahanap buhay po kami, may trabaho po kami, nagtatrabaho kami sa gobyerno. Ngayon po ay labasan, hayagan na ang kanilang pagbulalas at pagsigaw. Laban sa kurakot, laban sa korupsyon, sa drug addiction, at isinisigaw, Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Kaya po ang verdict talaga, base dito sa multiple surveys, 3 survey na po iyon. And yung survey po ay snapshot ng sentimiento o nagsasalarawan ng sentimiento o saloobin ng ordinaryong mamamayan na na-survey during a certain period during the conduct of the survey. But go beyond, go outside these surveys, magtungo lang po kayo sa mga terminal ng public transport, bicycle, habal-habal, jeepney, Grab, taxi, lahat, MRT, LRT. Maririnig ninyo yung tunay na pulso. Disgustado, frustrated ang mamamayang Pilipino. Bakit? Natapos na po ang taong 2025. Natapos na ho ang December 15, 2025. Nakapagpasko na po tayo lahat, bagamat hindi lahat ay masaya, hindi lahat ay kumpleto, kagaya ng pamilya Duterte, yung kanila mismong patriarch na sinalbahin ni Bongbong Marcos, nariyan pa rin sa Hague, si Tatay Digong. Pero naririnig natin ang tunay na sentimiento. Kumukulo na po sa galit. Boiling point na po, there is a boiling frustration. The sense of disappointment, disgust, nandiyan po lahat and disappointment.
kung paano minaneho ni Bongbong Marcos ang ating bansa, ang BRP Pilipinas, ang BRP Republika ng Pilipinas, nagkawindang-windang po tayo. Bakit? Hindi po siya naging tapat doon sa kanyang social pact, social commitment, and social contract with the Filipino people. Most especially the 31 million Filipinos more or less na nagpahiram sa kanya ng tiwala, believing, convinced na aayusin niya yung mga marami pang mali sa institusyon ng gobyerno. Ano ho ang ating nasaksihan? Sa loob ng kanyang 3.5 taon, mag-aapat na taon po ngayon, June 30, 2026, higit pong winasak ni Bongbong ang mga institusyon. Kinurap ang Senado, kinurap ang dati ng korap, subalit mas korap ngayon na mababang kapulungan ng Kongreso, ang maraming ahensya ng Executive Department corrupted din all the way to the Office of the Executive Secretary. Yung kakaalis lamang na ES at ngayong kasalukuyang ES. Yung kasalukuyang ES sinampahan po last year bago magpasko ng kasong plunder diyan po sa ombudsman. Ano po yung naging ugat niyan? Yung kanyang pagsimot sa lahat ng pondo ng GOCCs, yung Government Owned and Controlled Corporation. Kagaya po ng PhilHealth. Diba? Kinuha niya, yung ang target po nilang kunin yung 89.9 billion. Buti na lamang, nakapag-issue, although belatedly ng TRO, may natangay pa rin po silang 60 billion. Meron din pong naging kautusan ang Korte Suprema, agad-agad, walang delay, hindi pwedeng pagpabukas, isoli yung 60 billion. Diyan sa pondo ng mga ordinaryong manggagawa. So ngayon po nakikita natin, because of the boiling frustration that we can sense, we can feel, we can hear, hindi na po sapat sa mamamayang Pilipino na basta marinig lamang lumalalim at higit na malalim na po yung resistance, yung defiance. There's a deepening resistance and defiance to this against this inept, incompetent, corrupt, and morally bankrupt Marcos Jr. administration. Malakas na po yung tinig ng mamamayang Pilipino. Yung dati pong naririnig natin na bulong-bulungan, natatakot pa o medyo binibigyan pa siya ng benefit of the doubt sa issue ng kurakot, corruption, drug addiction. Malakas na po ang sinisigaw ngayon. Marcos resign. Step down in whatever way, shape, or form. Give up the presidency sapagkat lalo lang malulugmok ang Pilipinas. Kaya po natin pinag-uusapan ito dahil sa panimula ng taon, unang araw po ng trabaho, yung mga nanananghali at yung mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo bilang gabay sa mga issues na ating pong patuloy na haharapin dahil hindi po porke natapos ang 2025 ay tapos at limot at lipas na rin ang mga isyung ito. Ito po ang maggagabay sa atin for this 2026 and in the coming days, months, and even years ahead of us. Sapagkat pagkalugmok ang ekonomiya, matagal po ito, kumbaga sa sugat, lumalatay po ito. Ito po yung talagang malalim na sugat, may latay at talagang pumepeklat. Hindi basta matatanggal nung yung pampahid, Cebu de Macho. Oo, hindi o basta matatanggal nun. Siguro kung magpapaderma ka, matagal din, mga ilang bisita. Ganun po yung kalalim ang sugat. Maraming salamat po sa napakaraming live viewers na kapiling po natin ngayon. Dito po sa aking Magic Eye ay nasa mahigit 1,700 live viewers po tayo and maybe more. Patuloy po sana kayong sumuporta, tumangkilik at samahan ako ngayong unang pananghalian sa unang araw ng trabaho ngayong 2026, January 2, 12:29 ng tanghali po dito sa Pilipinas. Ang sinisigaw po ng mga mamamayang Pilipino, ang malinaw na hatol, the verdict, malinaw po, hindi po tayo pwede magkamali. Ang hatol o verdict tungkol sa patuloy na pagnanakaw ng pondo, kurakot at korupsyon,
Marcos is guilty. Marcos must go. Bongbong Marcos must resign. The verdict is very clear, crystal clear. Marcos is guilty of corruption. Marcos is guilty of plunder. Marcos is guilty of incompetence. No? Malinaw po iyan. Kaya nga pong sinisigaw, bakit siya guilty? Sapagkat siya at ang mga katulad niya, ang mga kampo niya, na kanyang inaalagaan at patuloy na pinoprotektahan, sila po ang berdugo ng kaban ng bansa. Sila po ang berdugo ng pera ng Pilipino. Sila po ang malinaw na berdugo na pera ng bayan. Kanya malinaw ang hatol, Marcos is guilty, Marcos must go. Hindi po maaari magkaroon ng ganito kalawak na krimen nang walang pinuno, nang walang mastermind, nang walang pinaka nagmamaniobra ng lahat. Ano po ang pruweba? Hindi ho ba noong 2025, 2024 pa lamang, mainit na natin pinag-uusapan, isiniwalat na natin na talagang maraming anomalya diyan sa 2025 panukalang budget. Ano po yung sinabi niya? Thoroughly reviewing. They were thoroughly reviewing. No, masusi daw nilang rinipaso yung panukalang budget for 2025. Ano nangyari? Ito na nga po, kami po ay hindi nagulat. Kaming nasa tunay na oposisyon, kami kagaya ni Pangulong Duterte, ni Congressman Sid Ungab, di ba? Ng inyong lingkod, di po kami nagulat dahil alam namin kung ano ang tatambad sa mamamayang Pilipino pag pinirmahan yung illegal, invalid, moral, unconstitutional at unlawful 2025 proposed national budget. Pinirmahan pa rin po eh. Diba? Eto na naman po tayo ngayon. Nagsimula ang unang taon, re-enacted budget. Wala pong meaning yun. Ang bantayan po ninyo kung paano niya tatratuhin itong maanomalya at pork-laden. Siksik, liglig, hitik, umaapaw po ang pork barrel, soft pork kung tawagin. Ano? Pero baboy pa rin po iyon, taba pa rin po iyon. Yung 6.793 trillion pesos proposed budget for this year. Like at pakishare mo na din ang video ito sa iba pa natin mga kababayan. Maraming salamat. At yun nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at gusto sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-usapan. O maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.